lamang sa SONA, talaga pong matindi na po ang gustong gawing paglaban ng Pangulo sa korupsyon. Hindi po yan lingid sa ating kalaman. At nagtalaga po siya ng bagong commissioner sa katuuhan po ni Commissioner Ariel Nepomuceno nito lamang July 2025. At nakita po na natin ang malaking pagbabago. Kahapon lamang po ay nag-ulat tayo kung ano po yung naging achievement ng BOC patungkol po sa pag-auction sa mga kargamento na forfeit or nag-overstay. So, ang sabi po, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng BOC. Sila po ay nakipag-ugnayan na sa American Chamber of Commerce at pati po sa US Embassy through the FA. At nais nilang ipaliwanag at ipakita na meron pong sweeping reform agenda ang bagong pamunuan at nire-reinforce po rito ang transparency, accountability, and professionalism. Matatandaan din po natin na nag-prohibit sila ng conflict of interest among the professionals na hindi pwedeng sumama sa negosyo o magkaroon ng financial interest sa mga customs brokerage at ito ay within the 4th civil degree by affinity and by consanguinity. So nagkaroon na rin po ng modernization ang BOC, 96.99 digitalization rate na po sila para po mas mapabilis ang proseso. At kasama po dyan yung implementation ng overstaying cargo tracking system, enhanced and travel system at ATA CarNet monitoring. And the BOC is also working with the World's Customs Organization. So ito pong lahat ay para tugunan ang direktiba ng Pangulo na patayin hanggat maaari o maiwasan ang korupsyon sa ating bansa. So with this report, tingin natin at maaasahan natin ang magiging positibo naman sigurong tugon ng US State Department.